Brigada News FM, the music and news authority, is now broadcasting in different major cities in the Philippines. 104.7 Brigada News FM, National 93.1 Brigada News FM, Cebu City 89.5 Brigada News FM, General Santos City 93.1 Brigada News FM, Zamboanga City 88.3 Brigada News FM, Cotabato City 89.3 Brigada News FM, Toledo City 103.1 Brigada News FM, Puerto Princesa, Palawan 88.5 Brigada News FM, San Carlos City, Negros Occidental 95.7 Brigada News FM, Coronadal City 89.3 Brigada News FM, Calibo Aklan 102.5 Brigada News FM, Cagayan de Oro. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and get the airwaves in other cities in the country. 102.9 Brigada News FM, Daet Camarines Norte 93.5 Brigada News FM, Olongapo City 97.5 Brigada News FM, Kidapawan City 102.9 Brigada News FM, Tacloban City 107.3 Brigada News FM, Rojas City, Capiz 95.1 Brigada News FM, Iligan City 92.9 Brigada News FM, Kawayan City, Isabela 92.5 Brigada News FM, Tuguegarao City 90.9 Brigada News FM, Bogo City Brigada News FM, Davao City Brigada News FM, Butuan City Brigada News FM, Surigao City Brigada News FM, Valencia City, Bukidnon Brigada News FM, Dumaguete City Brigada News FM, Bacolod City Brigada News FM, Iloilo City Brigada News FM, Baguio City Brigada News FM, the music and news authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, alas 4:01 ng hapon. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Sandy Madarcos at Luna Agimat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada News Headlines. Sa ating mga headlines, pinsala na nakalipas sa bagyong Mario, umakyat na sa 2 bilyon ayon sa NDRRMC. Brigada Balita Nationwide. Mga ebidensya naman laban kay Janet Lim Napoles iprinisenta sa korte kaninang umaga. Indreli mananatili sa PGH ayon sa Sandigan Bayan. DND magpapatupad ng rigodon sa militar sa Sulu. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. At 4-day work week dapat muna ang pag-aralan ayon sa Malacanang. Samantala mga kabrigada, pinakamaraming naitanim na mga punong kahoy sa loob ng 1 oras. Pasok sa world record. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Magandang hapon mga kabrigada, hatid ang Brigada News FM Philippines, ang Brigada Balita Nationwide, hatid na Power Cell Herbal Capsule at Trimax Herbal Dietized Supplement Capsule. Mula dito sa Brigada National Headquarters, kami ang inyong mga tagahatid balita. Sa ngalan ni Brigada Luna Agimat, ako naman si Brigada Mel Pasha. At Brigada Sandy Matarcos, araw ngayon ng Biyernes mga kabrigada, September 26, 2014. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Brigada National! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Sa detalye ng ating balitang nasyonal, lalo pang tumaas ang pinsala ng bagyong Mario na nalasa sa maraming rehiyon sa Luzon. Sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, pinakamalaking pinsala ay nasa agrikultura na umabot sa 1,456,057,379.44 habang nasa 588 million
207,721 naman sa infrastruktura. Umabot din sa 42 na mga kalsada ang nasira at 2 tulayan nasira na hindi pa rin madaanan lalo na sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Central Visayas, Cordillera at Metro Manila. Samantalang nasa 37 na mga lugar pa rin sa Pangasinan at La Union sa Region 1 at Pampanga at Bulacan sa Region 3 ang binabaha. Nakapagtala naman ang ahensya ng nasa 18 katao na ang patay sa pananalasa ng kalamidad. Kabilang sa mga nadagdag sa mga nasawi ay si Darrell Opeña, 23 years old mula sa La Union, at Eugenia Rivada, 70 years old mula sa Ilocos Sur, na kapwa nasawi dahil sa pagbaha. Mabot naman sa 2,896 na pamilya o katumbas ng 11,481 na katao ang natili pa rin sa 81 na mga evacuation centers. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pa nating balita, mga kabrigada, ay pinagutos na ni Defense Secretary Voltaire Gazmin ang pagpapatupad ng rigidon sa mga porasa ng gobyerno sa lalawigan ng Sulu. Ayon kay Gazmin, layunin ng nasabing hakbang na hindi na makalabas pa ang porasa ng Abu Sayyaf Group o ASJ sa sinasabing nasa isang maliit na isla na lamang sa lalawigan. Inihayag ni Gazmin na nagpasya silang magpatupad ng reshuffle sa mga tropa sa lalawigan bilang bahagi ng kanilang action plan para sa tuluyang pagpulbos sa ASG, dahil ito ay kakibat na rin sa direktiba ni Pangulong Noynoy Aquino na tapusin na ang ginagawang paghahasik ng kaguluhan ng bandidong grupo sa bansa. Inihag pa ng opisyal na ang rigodon ay nangangahulugan na hindi lamang mga tauhan ng Marines ang i-deploy sa Sulu, kundi kasama na rin dito ang Philippine Army para lalo pang mapalakas ang puwersa at malimitahan ang kilos ng mga bandido. Samantala, mananatili pa rin sa Philippine National Police General Hospital sa Camp Crame si Senate Majority Leader Juan Ponce Enrile. Ito'y matapos sa katigan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kahilingan nito na manatili sa paggamutan dahil sa mga iniindang karamdaman. Matatandaan na paulit-ulit na sumailalim sa iba't ibang pagsusuri ang 90 years old na mambabatas sa Philippine General Hospital simula na makulong ito dahil sa PDAP anomaly. Si Enrile naharap sa kasong plunder at graft dahil sa di umano'y manumalyang pagwaldas nito ng kanyang PDAP gamit ang bugos na NGO ni Janet Lim Napoles. Sinabi naman ng Sandigan Bayan na maaari namang magpakonsulta sa ibang ospital ang senador, pero ito'y patuloy na gagastos ito ay ang mambabatas. Samantala, mga kabrigada, ipresenta ngayon sa unang isa sa prosecution witness sa controversial na pork barrel scam ang iba pang mga dokumento at ebidensya sa pagpapatuloy ng bail petition hearing ngayong araw sa Sandigan Bayan. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division, isinalang sa witness stand si Attorney Ryan Mendrano mula sa Office of the Ombudsman upang magpaliwanag sa mga nakalap na ebidensya. Kabilang sa mga ipinakitang mga dokumento at ebidensya ni Mendrano ay ang mga voucher, resibo at marami pang mga documentary evidence na nagpapatunay sa sinasabing transaksyon sa bogus na NGO ni Napoles. Ang pagdinig, mga kabrigada, ay may kinalaman pa rin sa kasong plunder ng tinaguriang pork barrel queen sa multi-billion peso anomaly. Samantala, puntahan natin ang report kaugnay sa 4-day work week. Dapat muna ang pag-aralan ayon sa Malacanang. Alamin natin ang detalye mula sa ating kabrigada Leo Navarro Malikdem. Brigada Leo, ibrigada mo! Brigada Live Report! Dapat munang pag-aralan ang magiging impact ng 4-day work week na ipatutupad base sa memorandum ng Civil Service Commission. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lasierda, hawak na ng Human Resource sa tanggapan ni Pangulong Noynoy Aquino ang nasabing memorandum, kaya inaasahang magkakaroon pa ng diskusyon dito. Isa sa mga ikinukonsidera ng pagpapatupad ng 4-day work week na layong maibsan ng masikip na daloy ng trapiko sa Metro Manila ay ang mga frontline services ng mga tanggapan ng gobyerno. Marami din anyang mga requirements na dapat munang matugunan bago maipatupad ang 4-day work week, habang inihayag nila Sierda na kung ang Pangulo nga ay kulang ang 1 linggo para matugunan ang lahat ng mandato ng kanyang tanggapan. Base naman sa Civil Service Commission Resolution number 1401286, magsisimula ang 4-day work week sa araw ng Martes hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, o maaari ding gawin ng mga government agency na mula Lunes hanggang Huwebes. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News.
Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Maraming salamat mula dyan sa Malacanang kay Brigada Leo. Samantala mga kabrigada, puntahan muna natin ang update ng iba't ibang ahensya para sa paghahanda sa pagbisita ng Santo Papa sa bansa sa susunod na taon. Ang Bureau of Immigration mga kabrigada tiniyak na walang banta ng ISIS sa pagbisita ng Santo Papa. Ang detalye mula kay Brigada Bong Kagape. Brigada Bong, ibrigada mo! Brigada Live Report! Ilang buwan bago nakatakdang pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas ay todo paghahanda na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa pagbibigay ng seguridad sa ilang araw na pananatili nito sa bansa. Sa panayam kay Bureau of Immigration o BI Commissioner Siegfried Mison, isang interagency meeting ang kanilang isinagawa upang magpalitan ng mga impormasyon lalo na sa pagtukoy kung may banta sa seguridad ng Santo Papa. Kaugnay nito magiging doble ang seguridad na ipapatupad ng BI sa mga paliparan at mga pantalan bagamat wala namang direktang banta ng grupo ng Islamic State of Iraq and Syria o ISIS laban sa seguridad ni Pope Francis. Hindi na rin muna ibubunyag sa publiko ang mga detalye ng inihahandang seguridad para hindi malagay sa panganib ang buhay ng Santo Papa. Bibisita ang Santo Papa sa bansa simula Enero 15 hanggang Enero 19 sa susunod na taon. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Joffrey Bong Kagape, Brigada News. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, sa kaugnay na balita, humingi na ng tulong sa mga intelligence community ang Bureau of Immigration para sa pagkakakilanlan ng mga sinasabing Pinoy na sumanib sa Islamic State of Iraq and Syria upang makilala o matukoy ang pagkakakilanlan ng mga ito upang kaagad na mahuli sakaling ito ay dumaan ng paliparan. Tiniyak naman ni Miso na kaagad nilang i-turn over sa mga otoridad ang sino mang natukoy na Pinoy na sumama sa ISIS sakaling nakabalik na ng bansa. Una na rin pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagbubulgar ni Mayor Joel Maturan ng Ongkaya, Pucan, Basilan na nagsanib puwersa na ang Bangsamoro Freedom Fighter o BIFF at Abu Sayyaf sa recruitment activities para sa Islamic State of Iraq and Syria. Sa panayam din ng Brigada News FM National Headquarters kay AFP, spokesman Colonel Ramon Zagala, sinabi nitong walang mga miyembro ng ISIS sa Basilan at walang direktang ugnayan ng ISIS sa ilang lawless elements sa Mindanao, lalo na ang mga BIFF at ASG. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Samantala mga kabrigada, alam mo ba na ang stress ay nagiging dahilan ng mabilis na pagdami ng free radicals sa loob ng katawan ng tao? Ito rin ang nagiging dahilan ng pagkaubos ng ilang nutrients na nagbibigay ng masamang epekto sa ating katawan. Isang halimbawa ay ang zinc. Ito ay nauubos sa oras na tayo ay under stress, na isa sa pinaniniwalaang dahilan ng pagkalugo ng buhok ng mga taong nakakalbo. Ngunit kabrigada Major Elmer Guevara dyan sa General Santos City, hindi mo naman na naisin pang ganyan kalagayan ng iyong kalusugan, di ba sir? Kaya naman nakikinig ating kabrigadang si kaibigan natin si Major Guevara. Kaya naman uminom tayo ng Power Cells Herbal Capsule para may panlaban ka sa stress at mapanatili pang malakas ang iyong kalusugan laban sa iba pang karamdaman. Dahil sa Power Cells Herbal Capsule, walang sakit ang kayang kumapit sa katawan mong may proteksyong napakalupit. Power Cells Herbal Capsule, available na ho yan sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. One time, the new Filipino time, alas 4:12 ng hapon. At yan ang unang bahagi ng ating pagbabalita para sa Brigada Balita Nationwide sa hapon. Hatid pa rin sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule. Kami po inyo po nakakasama, Brigada Mel Pasha at Brigada Santi Matarcos, manatiling nakatutok sa Brigada Balita live mula dito sa Brigada National Headquarters sa araw nito ng Biyernes, September 26, 2014. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Kailangan mong kumayod ng kumayod ng kumayod. Kaya naman, palagi kang pagod. 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 Kaya para sa katawang malusog, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ang mga sangkap na purong herbal tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya kampante ka sa bawat inumo ng Power Cells. Dapat malusog ang bawat pamilya. Mag Power Cells na.
Power Cells. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. First year anniversary. Darling, nagustuhan mo ba ang dinner natin sa labas? Ika-5 anniversary. Flowers and chocolates for you, darling. Ika-15 anniversary. Biscuit, darling. Gusto mo? Ika-25 anniversary. Ibalik muli ang labing-labing ninyo ni Darling sa tulong ng Tongkat Ali, Ginseng at Ginkgo biloba na nasa Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, parang bagong kasal ulit kayo ni Darling. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drymax Dietary Supplement Capsule ay available na sa South Star Drug nationwide, Botica R.R. Chavez Public Market sa Taysan, Batangas, Bachman Pharmacy sa J.C. Wagan Avenue, Chaong, Quezon, JMSA Pharmacy Public Market, Pila, Laguna at City Drug Valley 2, Parañaque City.